tayo ngayon itong top board. Ano, marami na tayong na-upload na ganito. Pero bakit marami pa rin ang hirap nila i-repair ito? Samantala yung pag-repair nito ay napakadali na lang, ano. Madali masira pero madali din siya i-repair. Pero sa ngayon mayroon na tayong ginagamit na short filler para ma-repair natin ulit ng paulit-ulit. Okay, so una natin gagawin dito, check nyo yung supply kung may supply na pumapasok dito sa kanyang fuse. Yan. Tapos sunod yung gagawin, mag-abang kayo dito sa VON nya ng tester. Tapos power on nyo. Dapat may lumabas dyan na mga 1 volt or medyo mataas. Okay yun, ibig sabihin nun nagpo-protect. So pag nagpo-protect siya, susunod yung gagawin, tatandaan nyo lang itong mga test point dito. Kung hindi nyo masyado tanda yan, mayroon yan data dito sa gilid. Yan, mayroon yan data sa gilid. Makikita nyo dyan yung nakasulat na clock signal nya. Pero tayo kasi tanda na natin, kaya yung ito titesteran nyo lang. Punta kayo sa resistance, tapos tester nyo ito. Mas maganda kung digital ang gamit nyo. Yan. Ito CKB1, CKB-B1. Ito yon. Ito yung test point na yon. Check nyo yan kung ilan yung resistance nya. So ito nasa 9.6 M. Yan. Pag 9.6 M, okay pa yan. Lipat tayo ngayon dito sa CKB2, CKB-B2. Titingnan natin kung ano ang resistance nya. So makikita nyo yung resistance nya dito ay 3M. Pero protect na siya, no? So pag ganyang 3M protect siya, ibig sabihin may ibang problema yan. Dapat kasi kung leak yung circuit natin, mga 400, 500 or 1K pababa. Sa kanya M pa pero protect na. So gagawin natin dito, babaklasin natin yung panel, ano? Bubuksan natin yung panel. Titingnan natin yung nakadikit sa glass. Baka mayroong umido, kaya nakaka-reading tayo dito ng 3M. Okay, so ito na, makikita natin dito, no? Yan, makikita natin yung circuit diyan. Okay pa naman, ano? Mayroon lang spot doon sa pinakagitna. Okay, so ulit tayo. May dumaan, maingay. So dito, tingnan muna natin tong kaliwang side. Zoom natin yung kaliwang side para makita natin yung circuit natin dito. Yan. So mapapansin nyo yung circuit nya parang medyo may umido na rin sa loob, ano. So pag mga ganito, medyo tagilid na rin ito sa repair. Kasi malapit na rin bumigay yung circuit dyan sa loob na yan. Nagkakaroon na ng kalawang or umido. So lipat tayo sa kabilang posisyon, sa kabilang coff or sa kabilang hinang ng coff nya. Yan, dito. Okay. So dito makikita natin dito ay malabo, ano. Ayusin muna natin. Yan. So itong side makikita natin dito ay ang laki ng tama ng kanyang coff, yung nakadikit sa salamin. Mayroon na siyang spot dito na nag-itim na. So yan yung dahilan kaya nagkakaroon ng problema yung DC to DC nya, nagpo-protect. So ganun lang pag nag-troubleshoot kayo ng mga ganito. So ito, makuha yan sa cutting method. Ang problema dyan, pag lumaki, magkakaroon ng sunog, babalik lang ulit yan. So pag ganito ang problema, dapat matanggal na kaagad yung sunog dyan. Saka makat natin yung clock signal dito. Ngayon, yung naiwan dito, kasi napapansin na rin natin yung side na ito, medyo may problema na rin siya. Parang hindi na rin siya tatagal. So paswertihan na lang ito yung mga naiwan dito. Bali ito yung good na side natin. Ito ngayon yung i-repair natin. Okay, tatanggalin natin yung spot na yan. Okay, so yan, inoperahan natin, ano. Tinanggal natin yung umido dyan. Nilinis natin. Wala po lang. Yan, okay na. So yan, nalinis na natin yung kinalawang dyan. Okay, so yan na, nalinis na natin yung nagkaroon ng umido dyan.
Bali, kinat na natin yung cuff dyan, tapos tinanggal natin yung parang dikit nya dyan. Yan, tapos nilinis natin. Okay. Yan. So, ayan na. Nalagyan na natin siya ulit ng panibagong dikit. Tapos, kapit natin yung frame. Titingnan natin kung nagbago yung resistance doon na 3M. Okay, so gagawin natin ay magre-resistance tayo. Check natin yung CKB1, CKB2, CKBB2. Ito yun. Ito kanina kasi normal to, yung CKB1. CKBB1 ay normal yan kanina. Yan, 9M. Tapos ito yung naging 3M kanina, yung CKB2, CKBB2. So ngayon mayroon na siyang 9M, no? So makikita nyo wala pa tayong cutting dito. Dito wala din tayong cutting. Pero ang may problema dito itong side. Ito yung nagkaroon ng umido. Yung doon sa glass. Gagawin natin, cut na natin yung 4 dito. Tapos itong kabila natin, sana tumagal pa yung medyo may damage na rin siya, no? Malapit na rin siya magkaroon ng umido. Pero nilagyan naman natin yun ng ng insulator yung taas niya, saka nilinis natin. Yung ganitong problema kasi minsan nangyayari ito pag nagpunas kayo ng basang-basahan, yung tumutulo na basahan. So minsan naaagusan ng tubig yung harap niyan. Tapos pumapasok siya dito sa singit ng ating circuit sa cuff, kaya nagkakaroon ng umido. So yun minsan ang nagiging problema. Okay, cut natin yung 4 dito. So dito, pagdating dito sa kabila, ang clock signal natin dito ay ito, saka ito. Bali 4 na yan. Okay, pagdating naman dito sa side na ito yung clock signal natin. Makikita nyo yung kapasitor na 4. Yan, ito. Yan. So pag nag-cutting method kayo, ang gagawin nyo, pag-cut yan, nakikita nyo yung bilog na yan, yung mga butas na bilog na yan. Yan. Huwag kayong mag-cut dito sa taas. Yung cutting nyo dito sa baba. Yan, dito kayo mag-cut. Okay, kasi yung mga butas na yan, tagos yan dito sa kabila. Yan. Pagdating naman dito, dapat sa baba din kayo mag-cutting. Mula dito, cut yan. Okay. So dito negative na itong side na to kasi nagkaroon na ito ng corroded. So cut na natin tong 4 dito. Para sigurado tayo na hindi na papasok ulit yung signal dito. Lakihan na natin to kasi wala na ito. Hindi na natin kailangan tong ibalik. So yung kabila, pwede pa yun i-repair. Pag nagkaroon naman ng short yung kabila na yon, pwede naman gamitan ng short killer yon para mag-normal ulit yung circuit. Kung napanood mo yung mga video natin tungkol sa short killer nito, hindi ka na mahirapan mag-repair ng ganitong panel. Okay, testing natin. Okay, so testing natin ngayon, titingnan natin. So naka-volts na tayo. Power on natin. Okay, nag-on na siya. Check natin kung mayroon tayong BGH dito. Yan. So mayroon na tayong BGH 30. Okay. So tingnan natin kung may display na ito. So ganito lang kadali i-repair yung ganitong panel. Kung kabisado lang yung sakit nito. Yun, mayroon na siyang display. Yan. Okay na ito. Sana tumagal pa yung side na ito kahit medyo may lamat na yon. Sana tumagal pa yon. So ito, wala na tayong pag-asa dito. Kahit ibalik man natin yan, damage pa rin yung circuit doon kasi tinanggal na natin yung cuff doon. Yung pinakadikit niya tanggal na. Yan, no signal. Okay. Okay, so ito na. Final test na natin itong Pinsonic natin. Power on lang natin. Ayaw. Yun.
Yan, no? Okay. So, itong side na to ang may problema. Pero okay naman siya, hindi naman siya gumaspang, ano. Yeah. So, hindi naman siya gumaspang, nagkaroon ng mga lines, hindi naman. Normal naman siya. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Makyat yung pusa. Ano?